Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, pag po sumapit na yung kamatayang pisikal, ano po yung sinabi ng Diyos kay Adan? Sabi po ng Diyos kay Adan, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Ito na po ang mangyayari sa tao pagkatapos na mahulog sa kasalanan. Noong hindi pa po kasi nagkakasala si Adan, hindi niya kailangan magpagod. Tama po. Hindi niya kailangang magpatulo ng pawis. Naintindihan niyo po ba? Hindi niya kailangan magpakahirap, magpakapagod para lang makakain. Nandiyan lahat ng kailangan ni Adan eh. Tama po. Pipitas lang po ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Kasi noong mga panahon po na yon, hindi naman po kumakain ng karne ang tao. Tama po. Ang pagkain lamang ni Adan mga prutas. Hindi naman ang tao po ang katutubong pagkain kumain ng karne. Yung pagkain po ng karne, yan po ay nangyari lamang yan pagkatapos na po ng bahang gulaw sa panahon na po ni Noe. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook o sa YouTube live. Naintindihan niyo po ba yon? 26 na ang nasa YouTube live po natin. Facebook live, wala pa rin. Sabihan niyo lang po ako Yun pong pagkain, meron na. Meron na po ngayon. Nakabalik ang Facebook live. Meron po ngayong sa kasalukuyan 4 sa YouTube 25. Dapat na makita natin yun, yung pagkain po ng karne, ng hayop, hindi naman yan talaga ang original na pagkain na inilaan ng Diyos para sa tao yun pong pagkain po ng prutas, mga bunga ng punong kahoy. Ngayon, si Adan, ito na ang kanyang mararanasan pagkatapos ng kanyang ginawang kasalanan. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Yung ating katawang ito, katawang lupa po ang tawag. Dahil ito po'y nanggaling sa alabok. Pagka ang tao po'y namatay na, yung katawang lupa ay babalik sa lupa. Amen. Naintindihan po ba ng mga nasa YouTube, Facebook yan? Ang katawang lupa, dahil ito po ay nanggaling sa lupa. Pagka po tayo namatay na, ang katawang lupa ay babalik sa lupa. Nagmula sa lupa, magbabalik na pusa ang buhay mo sa lupa na mula. Ayun yung inaawit-awit ni Rico J. Yun po ay hinango rin sa Biblia po yun na si Adan, noong likhain ng Diyos, yung kanyang katawan ay nanggaling po sa lupa. Kaya ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ito po yung isang nangyayari. Pagka po sumapit na po ang kamatayang pisikal sa ating mga tao. Ano po yun? Yung ating katawan, dahil humiwalay na yung espiritu, o yung katawan po, patay na yun. Nagkakaintindihan po. Ang nakakaranas po ng kamatayang pisikal, yung ating katawang pisikal. Amen. Di po ba ang tao ay tatlong bahagi? Espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang namamatay sa tao,
yung kamatayang pisikal, yung katawan. Ngayon, yung katawan, pagkapatay na, ililibing po yan. Tama po. Ngayon, dahil nanggaling sa lupa, babalik sa lupa. Nagkakaintindihan po. Mag-amen naman po yung mga nasa YouTube at nasa Facebook na naintindihan po yan. Yun ho kasi pag-amen, ibig sabihin, yun po'y pagsang-ayon. Malaman ko lang kung ito po ay nauunawaan po ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Inaalam natin sa Biblia kung ano po ang mga nagaganap, nangyayari, pagka po ang isang tao po ay namatay physically. Sumapit na yung kamatayang pisikal. Bakit po nangyari yung kamatayang pisikal? Kasi meron pong humiwalay sa katawan. May umalis dyan eh. Ano po yung humiwalay, umalis sa katawan? Yung espiritu. Pagka yung katawan, wala ng espiritu, patay na yon. Ano mangyayari sa katawan? Ano po? Dahil patay na. Ito po ay dahil nanggaling ito sa lupa, ito po ay babalik sa lupa. Ngayon, ang ating tanong ganito, yung espiritu, yung humiwalay sa katawan, saan mapupunta yun? Interesado po ba ang mga nasa Facebook at nasa YouTube? Nasusundan niyo po ba yung flow ng ating discussion, yung daloy ng ating paksa? I hope nakakasunod po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ito pong katawan, dahil humiwalay na espiritu, patay na yung katawan. Magbabalik po sa lupa yung katawan. Yung espiritu po na umalis sa katawan, saan po iyon magpupunta? Saan po pupunta yung espiritu? Kasi yung katawan, babalik sa lupa. Yung espiritu na umalis sa katawan, saan magpupunta yun? Ito po ang ating dyan. Ito po ang ating sagot po dyan. Kapag ka po yung taong namatay, Kristiyano, sumasampalataya sa Diyos, yung espiritu noong Kristiyano, saan po pupunta? Dahil sa Diyos po yung namatay, Kristiyano, namatay, yung espiritu po ng Kristiyano, babalik sa Diyos. Nagkakaintindihan po. Ang sinasabi ni Brother Willie, sa party po ng mga sumasampalataya, sa party po ng mga Kristiyano, namatay ang isang Kristiyano, sumasampalataya kay Jesus Christ, namatay ang kanyang katawan, babalik yun sa lupa. Ngayon, yung espiritu po na humiwalay sa katawan ng Kristiyano, babalik yun sa Diyos. Basa, Hebreo 12 at 23. Ganito po ang ating mababasa. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ano po ang ating nabasa dito po sa Hebreo 12:23? Sana makinig muna kayong mabuti. Sana yung paksa pong ito dito po na kayo mag-focus. Kasi napapasin ko yung talakayan ongoing. Tapos yung mga question, lagi na lang may dumadating. Bagamat yan welcome sa programa, siguro po yung mga tanong,
kahit mamaya nyo na lang i-post yung bago tayo magtapos. Later part na lang kasi ito lang i-ano ko lang sa inyo. Kasi pag naglagay kayo ng tanong dyan at nabasa yan ng iba pa, pwede yung ma-distract sila sa topic Pwedeng sila yung pinoproblema yung tanong, maging problema na rin nila. Tama po. Yung interest ng marami sa paksa, madadivert doon sa tanong ninyo. Kaya sana maintindihan nyo po itong programa natin. Ako, okay lang sa akin kasi kahit ano mabasa ko dyan diretso ako sa paksa ko Hindi nyo naman ako mauuga Hindi nyo ako madidistract. Ang akin pong concern, yung iba na nag-post kayo ng tanong habang itong ang paksa, hindi pa tapos Series nga po ito Ang worry ko po, yung ibang makakabasa na baka pati sila maging problema na rin yung tanong ninyo. At yung paksa, hindi na sila makapag-focus. Kaya I hope hindi nyo naman po mamasamain yung aking sinasabing ito. Kasi kung may tanong po kayo, pwede nyo namang isulat yan para huwag nyo makalimutan Sulat nyo lang. At bago po matapos ang programa, saka nyo ngayon i-post dyan. Kasi ano po hindi ho kasi maganda rin na habang mayroong paksa na kasalukuyang tinatalakay at ito po ay topic series, meron na naman pong mga mababasang mga panibagong mga tanong na pwede hong makakuha ng atensyon ng mga ibang mga narito sa programa. Sana ganun na lang ang gawin noong mga naririto. Merong mga pumasok na tanong sa inyo, sulat nyo na lang muna sa isang papel. Tapos po, bago po matapos ang programa, alam nyo naman pong 2 oras ito doon nyo na lang po i-post yung inyong mga tanong. Kaysa naman na ako po'y nagpapasakali pa lang, may mababasa akong mga tanong. Sa akin kasi walang problema yun sanay po ako kahit ano pa mabasa ko yan, diretso lang po yung topic ko Ang pinoproblema ko po yung iba, na pag nabasa na yan, oo nga hindi na sila sa paksa makaka-focus. Doon na lang sa tanong na nabasa. Sana maintindihan tayo ng mga nakakasama po natin sa ating Bible study ito. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. O, kita niyo ako po, kahit anong mangyari, nakakabalik ako sa paksa yung mga Kristiyano po na namatay, ano nangyayari? Yung katawan babalik sa lupa. Yung espiritu ng Kristiyano babalik sa Diyos. Ano ang batayan natin? Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit po pala nandun yung iglesia. Ang tawag ng iglesia ng mga panganay. Ngayon, sino-sino po ang mga bumubuo sa iglesia ng mga panganay sa langit? Ang sabi po rito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Sa langit po pala, nandun po yung iglesia ng mga panganay. At yung iglesia ng mga panganay, ang bumubuo po pala dyan yung mga espiritu ng mga taong ganap. Yung iglesia ng mga panganay, yan lang, issue na yung iglesia ng mga panganay na yan. Pero hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Marami mo kasi, pag binasa mo yung talata ng Biblia, marami pong laman yan
Pero gusto ko pong bigyan natin ng pansin yung mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Sila po yung mga sumasampalataya sa Diyos, mga Kristiyanong pumanaw. Pagka po pala ang pumanaw, namatay, ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung kanilang espiritu napupunta na sa langit. Amen. Amen. Kaya, meron na hubang mga tao sa langit. Yung mga naturuan ni Brad Ele, nakikinig ba kayo? Yung mga nandiyan sa apalit, magbatigas sa ulo. Ayan, Hebreo 12:23. Yung mga espiritu ng mga taong ganap, sila yung mga pumanaw na mga sumasampalataya. Sabi, mga tao po yun. Espiritu ng mga taong ganap. Nasaan? Nasa langit. Kaya, meron na hubang mga tao sa langit. Meron na, marami na. Meron kasing nagtuturo, wala pa raw tao sa langit, Brad Pitt. Hindi na naman po yung mga taong pinasakdal. Wala pa raw tao sa langit dahil ang batayan, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makapit bagay ang anak ng tao na nasa langit. Juan 3:13. O yan. Ang tagal na panahon po nandyan yung mga video na yan na sumasagot si Brad Ele. Brad Ele, meron na po bang tao sa langit? Wala! Yun agad na sagot ni Brad Ele dahil yung Juan 3:13, lagay mo nga yung talata. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Pag binasa ni Brad Eli po ito nung araw, yanika ang patunay na wala pang tao sa langit. Dahil walang umakyat sa langit. Yan, alam ko po yan, 19 na taon. Ganyan ang turo, paliwanag. Nung umalis na ako sa grupo ni Brad Eli, ipinaunawa po sa akin ng Holy Spirit. Mali pala si Brad Eli. Mali yung pagkaunawa din sa talata kasi ang nakasulat, walang umakyat sa langit. Nabasa ko meron po iniakyat sa langit. Iba ka po yun. Tama po. Tayo naman yung mga Tagalog Pagka umakyat, ibig sabihin sa sarili mong pasya, sa sarili mong kalooban, sa sarili mong kagagawan. Tama po. Yun po yung umakyat. Pero pag sinabing iniakyat, iba po yung iniakyat. Nakakaintindihan po. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakuha nyo po yung punto na yon. Nabasa ko, si Propeta Elias iniakyat sa langit. Ikalawang Hari, 2:11, mababasa po yun. Iniakyat sa langit si Propeta Elias. Kaya, nasa langit ng Propeta Elias. Hindi siya umakyat doon. Iniakyat. Yung mga nandyan sa Facebook, nasa YouTube. Sige po. Kung kayo po ay aral kay Brother Eli, paano pong kinokontra ko ba yung sinabi ni Jesus Christ? Hindi Hindi ko sinasalungat itong Juan 3:13. Binibigyan ko lang po ng pansin yung hindi napansin ni Brad Eli. Ang nakasulat po, walang umakyat sa langit. Yung nangyari po kay Propeta Elias, siya po ay iniakyat sa langit. Sa Magandang Balita, Biblia, maliwanag po. Babasahin ko. 2:11 po ng Ikalawang Hari. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad.
walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nag-uusap po kasi ang dalawang propeta, Propeta Elias, Propeta Eliseo. Ngayon, habang sila po'y nag-uusap, naglalakad, walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. O, ayan po yung sinasabi natin. Iniakyat sa langit ang propeta Elias. Hindi siya umakyat sa langit. Kaya hindi ito salungat sa sinabi ni Jesus Christ. Walang umakyat sa langit. Tama po. Ang nagkamali si Brad Eli. Nagkamali ng unawa yung inyong most sensible preacher. Pasensya na po sa mga fanatics, sa mga diehard, Brad Melvin. Hanggang ngayon tinetreasure nila yung video ni Brad Eli. Ang sinasabi raw kaya daw ayaw na magpatanong ng bagong leader. Lahat daw kasi ng tanong na sagot na ni Brad Eli. Wow! Lahat daw kasi ng tanong na sagot na. Hindi naman na gano'n ang sinasabi ni Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, nung kami magkasama pa, sa lahat ng mga lugar na aming napuntahan, ang tanong ng mga tao ulit-ulit lang. Mga nasa 10% pa lang daw. Noong mga tanong na inaasahan niya, ang mga nasa lubong niya. 10% pa lang yun at dahil ulit-ulit lang. Hinihintay daw ni Brad Eli yung mga mabibigat na tanong. Yun na sinasabi ni Brad Eli nung kami magkasabi. Mga 10% pa lang nung mga tanong ang kanyang nasa lubong. Naghihintay pa siya nung mga mas mabibigat na tanong. Yung palang mas mabibigat na tanong, sa akin pala manggagaling yun. Noong tinatanong ko na, hindi na sumagot. Umiiwas na sa akin. Ngayon, sana nakuha ng ating mga taga-subaybay yung pumanaw na sumasampalatayang Kristiyano. Ano nangyayari? Yung katawan babalik sa lupa. Yung espiritu babalik sa Diyos. Kasi sa Diyos yung namatay Tama po ba? Nagkakaintindihan po. Pagka ang namatay sa Diyos, sumasampalataya, yung espiritu ng taong namatay, babalik sa Diyos. Nasan ba ang Diyos? Nasa langit. Kaya marami na pong mga tao sa langit, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Marami na pong mga tao sa langit. Si Abraham, nasa langit na po ba yun? Yung mga nababasa po nating mga personahe ng Biblia, kagaya ni Abraham, kagaya ni Abel, kagaya po ni Noe. Yung mga binabasa po natin sa Biblia na mga personahe, mga tao na mga banal, mga naglingkod sa Diyos, nasaan na sila? Nasa langit na. Sa turo po ni Brad Eli, Brad Melvin, natatandaan nyo, pag daw namatay ang tao, ano mangyayari? Matutulog lang. Tama po, tulog lang yan. Tapos gigisingin pag babalik ni Jesus Christ. Di po ba? Ganun Patay lahat, tulog lahat. Para kay Brad Eli. Natutulog sa alabok ng lupa. Magigising lang pag bumalik na si Jesus Christ. Bubuhayin yung mga patay. Ay hindi po ganun sa Biblia. Namatay ang isang sumasampalataya. Ano ang nangyayari po mga magulang at mga kaibigan? Yung namatay na sumasampalataya, yung katawan niya malilibing, babalik sa lupa. Pero yung espiritu, nung sumasampalataya, tinatanggap na po yun sa langit. Tingnan niyo po ang nangyari dito po kay Esteban.
nang siya po'y batuhin. Binato si San Esteban, pinatay siya sa pamamagitan ng pagbato. Ano ang nangyari? Basahin po natin ang 7:59-60. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Yan po yung sinabi ni San Esteban sa Panginoong Jesucristo. Binabato siya. Ang sabi ni San Esteban, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ano po ang nangyari? 60. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Yung saling nakatulog po, sa ibang salin po, namatay ang ibig sabihin. Ngayon, ano dapat nating mapansin dyan? Si San Esteban, bago po siya namatay, ang kanyang sinabi sa Panginoong Hesus, tanggapin ang kanyang espiritu. Nasan po ba ang Panginoong Hesus? Nasa langit. Tama po ba? Ngayon, sinabi ni San Esteban, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang tanong, tinanggap ba ni Jesus Christ ang espiritu ni San Esteban? Tinanggap po ba? Ano po sagot ng mga nasa YouTube, nasa Facebook? Salamat lang po naman po, naintindihan nyo na. Huwag kayong tanong ng tanong. Salamat naman kayo po ay maunawain naman. Kasi, ganun po may tanong kayo, sulat nyo. Mamaya nyo ngayon i-post bago matapos ang programa kasi hindi ko naman talaga yan na ma-accommodate ngayon private message nyo po. Ang iniiwasan ko lang kasi yung iba ho kasi ma-divert yung kanilang atensyon doon sa mga tanong na sumusulpot dyan. Sa akin, walang problema yun ngayon, doon sa pinag-uusapan natin. Noong sabihin ni San Esteban sa Panginoong Hesus na tanggapin mo po ang aking espiritu, tinanggap pa ni Jesus Christ. Tinanggap! Tinanggap! Kaya nga sa Hebreo 12:23, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Nagkakaintindihan po. Kaya nga dapat talaga yung mga video ni Bratelli, wag na pong gamitin Obsolete na yun. Tama ho ba yung word ko, obsolete? Phase out na po yun. In other words, hindi tama. In other words, noong isang araw ko ako nasa butika, nautusan akong bumili ng penicillin. Naku nung ako sabi ko, meron ho ba kayong penicillin? Sir, phase out na po yun. Sabi ko, ba naman ako inutusan yung bumili ng penicillin, wala na pala yun. Parang ganun yung mga videos ni Brad Eli, parang penicillin na lang. Phase out na. Yung mga fanatics din nagagalit sa akin, Brad Vic, yung mga diehard ni Brad Eli. Galit na galit pagka nababanggit ko na yung mga videos ni Brad Eli, pambasurahan na lang yun. Itapon na sa basurahan. Lalo po ngayon, meron tayong bautismo June 12. Na po, may mga naturuan si Brad Eli, ang kanilang thinking, Brad Willie, mukhang hindi na po ako karapat-dapat magpabautismo Bakit naman? Marami na ako nagawang kasalanan. Hello! Nalulungkot po ako sa mga ganun na yung aral ni Brad Eli talagang tumimo, yung talagang nabaon sa kanilang isip, Brad Melvin, na meron tayong bautismo po sa June 12. May nagsabi sa akin, Brother Willie, parang hindi na po ako karapat-dapat dyan sa bautismo kasi
sa sobrang dami na po ng mga kasalanang nagawa ko. Sabi ko, ganyan talaga pag nanggaling sa grupo ni Brad Eli. Kasi sa iglesia na yon, ang ipapakilala sa iyo yung kasalanan. Hindi yung pagliligtas. Hindi yung pagliligtas ni Jesus Christ. Ang na-magnify sa mga naturuan ni Brad Eli, natuto kay Brad Eli, yung bigat ng kasalanan eh. Hindi nila nabigyan ng pansin na si Jesus Christ, yung kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang dugo, kayang bayaran lahat ng kasalanan. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Doon ako nalungkot. Sabi ko lang sa kapatid, ikaw kasi nakapokus ka sa kasalanan. Ikaw ay sin conscious. Kumbaga, ang kamalayan mo sa kasalanan. Dapat ka ako kapatid, focus kay Jesus Christ. Amen. Masdan natin si Jesus. Hebreo 12:2. Nagkakaintindihan po, yung kasalanan, itabi namang walang liwag. Iset aside. Hebreo 12:1. As simple as that. O babasahin ko. Kaya, yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ito po dapat ang matutunan natin. Hindi yung natutunan nyo kay Brad Eli na yung kasalanan po, doon nakapokus ang mga miyembro eh. Kaya halimbawa, nagputol ng buhok, Brad B, babae. Iniisip siya maiimpyerno eh. Ganun na kasi. Siya wala ng kaligtasan. Meron pa po akong nung bago pa lang ako sa grupo ni Brad Eli, di uso po nung panahon na yun yung mga ihaw-ihaw. Meron kasing nagtanong kay Brad Eli, siya raw po'y bumili lang naman ng barbecue. Kasi doon sa barbecue, nasabay sa pag-iihaw yung Betamax, yung dugo. Yung nagtatanong kay Brad Eli, hindi na po napagkakatulog eh. Brad Eli, kasi po ang nangyari, nung ako po'y bumili ng barbecue, may kasabay pong iniihaw na Betamax na dugo. Brad Eli, nagkasala po ba ako? Ano kalit sa natin? Kasalanan ng kasalanan po ang binigyan ng pansin eh. Doon sila nakatutok sa kasalanan eh. Hindi sa pagliligtas. Hindi yung nakita yung pagliligtas ni Jesus Christ, yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Sana yung mga dati nating kasama, it's about time na magising na po kayo. Matauhan na po kayo. Kalimutan nyo na po yung mga natutunan nyo kay Brad Eli na talagang nagpapahirap sa inyo hanggang ngayon eh. Dahil po po sila pagka nakakagawa ng kasalanan. Ganun ka agad eh. Pagka nakagawa ng kasalanan, meron pa nga Brad Vic eh. Halimbawa, sinagali. Sumama loob. Hindi ako sasamba. Ba't ka ako yung pagsamba ang naapektuhan? Kasi turo ni Brad Eli, pagka galit ka, masama loob mo, huwag kang dadalo. Dahil baliwala lang. Sabi ko, ang dapat yung gawin, yung sama ng loob ang alisin ninyo at kayo dumalo. Tama po? Hindi eh. Hindi na lang ako dadalo kasi galit ako eh. Bakit ka mo ganun kayo? Di ba sabi ni Brad Eli, pagka nagalit ka, sumama loob mo, huwag ka nang dadalo kasi baliwala. Sabi ng
Turo niya lang po. Kaya sabi ko, maliga ko yung ano nyo, natutunan nyo na yan. Ang dapat, alisin ang sama ng loob, alisin ang galit, at ikaw ay dumalo. Nagkakaintindihan po. Yung iba pong mga miyembro, pag nakagawa ng kasalanan, ayoko na ikaw manalangin sa Diyos, nahihiya ako eh. Oo. Yun ang kanilang ano eh, ganun eh. Yung sa kasalanan sila, nakapokus. Ano sila eh, sin conscious. Hindi sila Christ conscious. Dapat mabago na po yan. Dapat maalis na po sa atin yan. Ngayon, bakit tayo nakarating dyan? Ang sinasabi ko po kasi, marami na po kasing mga nandiyan sa video si Brad Eli, obsolete na, phase out na po iyon. Mga maling turo na dapat na natin itapon sa basurahan. Walang tao sa langit. Marami na po. Yung ating mga mahal sa buhay, na alam naman nating sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, nasa langit na sila. Tinanggap na po sa langit ang kanilang espiritu, kagaya po ni San Esteban. Ngayon, ano po patunay natin sa Biblia? Na pagka po ang tao ay namatay, kung sa Diyos siya, pupunta yung espiritu sa Diyos, babalik na sa Diyos, tatanggapin sa langit. Ngayon, pagka naman hindi sumasampalataya yung namatay, iba naman ang pupuntahan doon. Basahin natin. Sa isang talata ni San Lucas, Kapitulo 16, 19 hanggang 26. Ganito po ang ating mababasa. Meron ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. Ang binasa po natin, mga magulang, mga kaibigan, hindi po ito talinghaga. Uulit-ulitin ko po. Ulitin ko sa'yo. Meron kasing mga ayaw sa sinasabi ko eh. Hindi nila matanggap na hindi talinghaga po ito. Sila sinasabi, talinghaga daw yan. Let me educate you. Yan ang bagong word ngayon, term. Pag ho talinghaga o parable, wala pong proper noun. Walang proper names. Tandaan po natin, pag talinghaga o parable, hindi po binabanggit yung mga proper noun. Dito po may binanggit proper noun. Lazaro. Nagkakaintindihan po yung mga nasa Facebook, YouTube. 39 na pala yung nasa YouTube natin. Sa Facebook naman ay 26. Praise the Lord. Marami po tayong kasama. Tanggap niyo po ba yung sinasabi ni Brad Willie? Pagka talinghaga, wala pong proper noun. Dito po meron Lazaro Kaya dapat disregard niyo po yung nadinig niyo na yun na talinghaga. Kay Brad Eli din po, talinghaga yan yung talinghaga ika nung mayaman at kay Lazaro. Hindi talinghaga po yun. Hindi talinghaga. Basahin niyo po ang mga talinghagang itinuro ni Jesus Christ. Walang mababasa mga pangalan. Yung sa kalibughang anak, talinghaga yun. Talinghaga ng manghahasid. Wala pong pangalan yun. Naintindihan niyo po ba? Yung mga talinghaga sa Biblia na tinuro ni Jesus Christ, wala siyang binanggit na mga pangalan doon. Pero dito may binanggit na Lazaro. Kaya hindi ito talinghaga. Ito'y tunay na pangyayari. Ngayon, ano po nangyari dyan? Yung mayaman, si Lazaro, binabanggit. Ano ang pagpapatuloy?
ng ating Panginoong Jesucristo. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga suga. Ito pala si Lazaro, kaawa-awa ang buhay, miserable. Kasi hindi man siya mabigyan ng mayaman ng pagkain, Brother Vic. Walang pagmamalasakit itong mayaman sa pulubing si Lazaro. Si Lazaro, naghahangad lang na makakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, yung mga tira-tira. Pati mga aso, nandoon at hinihimuran ang mga sugat ni Lazaro. Ano po nangyari? Tuloy sa 22. At nangyari, na namatay ang pulubi si Lazaro. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ay, nadagdagan pa ng pangalan. Proper name. Ang ina, Lazaro, ngayon Abraham. At namatay naman ng mayaman at inilibing. Sinasabi po rito na ang mayaman at ang pulubing si Lazaro, kapwa namatay. Ngayon, ang pagkakaiba lang, si Lazaro, noong mamatay, ang namatay po yung katawan, tandaan natin. Dinala si Lazaro ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Dapat nating maunawaan yung espiritu ni Lazaro, ang tinutukoy. Tama po, na dinala kay Abraham. Namatay naman ng mayaman at inilibing. O yung namatay yung mayaman, yung katawan niya inilibing. Tama po. Ngayon, ano nangyari? Tuloy. At sa Hades, another proper noun po ito. Proper place. Proper place po ito, ano? Hades. Yung Hades, yan po yung impyerno. Hell sa English. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ayan, kay J.R. Suyong, sa June 12 po ay merong water baptism at doon nyo po matitiyak. Yung gusto nyo pong matiyak. Yung inyo po tinatanong sa akin, doon nyo po matitiyak yung inyong itinatanong na yan. Ngayon, ang gusto ko pong maintindihan ng mga nanonood sa atin sa Facebook at YouTube, may nangyari pagkatapos ng kamatayan dito po sa dalawang binanggit ni Jesus Christ. Si Lazaro nung mamatay, siya po'y dinala ng mga anghel para makasama si Abraham. Yun namang mayaman, noong namatay, inilibing. Ngayon, sa Hades, sa impyerno, tumingin siya at kanyang nakita, natanaw niya, sa malayo si Abraham, si Lazaro magkasama. Ano nangyari? Tuloy. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Yung lugar na kinaroroonan ng mayaman, Hades po yun. Ngayon mainit po doon, nahihirapan siya. Kasi may alab Siya may apoy. Tama po. Ngayon, ang kanya pakiusap kay Amang Abraham, suguin sa kanya si Lazaro. Para si Lazaro, yung kanyang dulo ng daliri, itubog sa tubig. Ibig sabihin, sa lugar ni Lazaro at Abraham, may tubig. Sa lugar ng mayaman, wala. Apoy ang nandoon. Amen. Amen. Amen po ba? Ang lugar ng Hades, kung saan naroon yung mayaman, lugar ng paghihirap. Kaya ang kanyang hinihiling kay Amang Abraham, pasinin po ninyo,
yung mayaman, nung mamatay, meron siyang malay. Meron siyang consciousness. Meron siyang alaala. Natatandaan niya si Lazaro. Kilala niya si Lazaro. Kilala niya si Abraham. Tama po. Mali na naman ang turo ni Brad Eli. Pasensyahan niyo na po ako. Yung kay Brad Eling turo, pag daw namatay ang tao, wala nang alam. Brad Melvin, wala nang alaala. Ha? Kahit nga daw, pag nasa langit na Brad Melvin, wala ka nang maalala dun. Kasi sabi ni Brad Eli, paano kaya kang magiging maligaya sa langit? Kung halimbawa, nasa langit ka, hinahadap mo asawa mo, hindi mo makita. Nandun pala sa impyerno, di ka malulungkot ka. Ngayon, para ikaw huwag ka malungkot, aalisin ng Diyos ang halahala. Aalisin daw ng Diyos ang halahala para hindi ka raw malungkot dun sa langit kasi hindi mo nakasama dun ng mahal mong asawa. Yun ang naisip ni Brad Eli na wala sa Biblia. Yun ang kinatha katang isip ni Brad Eli na tinangkilik ng mga fanatics na nagagalit sa akin ngayon pag nadidinig na napakamalian ko yung mga kathang isip na turo ni Brad Eli. Kaya sila nagagalit sa akin kasi napamalian yung turo na yun binabasa ko lang naman yung nasa Biblia. Ito ngang mayaman, nasa impyerno, pinahihirapan ang memory intact. Ang kamalayan, ang consciousness, hindi nawawala. Ama po ba? Kaya siya po, noong sumisigaw kay Amang Abraham, ang kanyang pakiusap, si Lazaro isugo sa lugar niya para itubog ni Lazaro ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Kasi sa lugar ni Abraham at Lazaro, maraming tubig doon. Sa lugar ng mayaman sa Hades, walang tubig. Apoy ang nandoon, kaya siya nahihirapan. Ngayon, ano sabi ng Amang Abraham? Tuloy. Tatapos sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo. Masinin niyo po, anak, alalahanin mo. Hindi may isip. May alaala. Simple lang naman ho talaga. Pagka ang Biblia, babasahin mo, ikaw ginagabay ng Holy Spirit. Tama po. Tatapos sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Yung lugar ni Lazaro, doon po siya inaaliw. Yun namang lugar ng mayaman, kahirapan. Ayan. Yung espiritu at kaluluwa, hindi ko naghihiwalay yun. Kasi yung espiritu, kamalayan sa Diyos. Yung kaluluwa, kamalayan sa sarili bilang tao. Nagkakaintindihan po. Ang tao, espiritu, kaluluwa, katawan. Yung espiritu, kaluluwa, non-physical, non-material. Ang katawan ng material, ang katawan ng physical. Pag umalis ang espiritu, tangay na yung kaluluwa. Tama po ba? Sana, meron kasi ko diyang naipaglingkod ng paksa ng mga nakaraan. Sa pasalamat pa nga, mahaba yun sabi ko nga, yung paksa na yun, isang buong paksa yun. At kung hindi naman yan talaga yung aking topic ngayon, kumbaga napapasadahan ko lang. Ano po? O ngayon, I hope, yung aking naging, na yun, pagpasada na yun, okay na. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan.
Kaya nga itong mayaman, meron siyang kamalayan eh. Ha? Nararamdaman niya yung paghihirap eh. Tama po. Kasi nga ganoon ang yung kaluluwa, yun ang iyong kamalayan sa iyong sarili bilang tao. Yan ang mayroong nararamdaman. Nagkakaintindihan po. Ha? O ngayon, itong si Abraham, nung kausapin yung mayaman, sinabihan niya na nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, tinanggap mo na yung mabubuti lahat doon, masasarap. Si Lazaro, masasama yung kanyang tinanggap. Ngayon, iba na ang pangyayari. Ikaw ang nahihirapan, si Lazaro naman inaaliwini. Ngayon, dapat nating maunawaan, yung lugar na kung saan yung mayaman nahihirapan, Hades po yun. Hades ng kahirapan, Hades ng pagdurusa. Yung lugar ni Abraham at Lazaro, Hades din po yun. Kaya lang, Hades kaaliwan. Nagkakaintindihan po. Ito po kasi, bago si Jesus Christ namatay sa krus, noong nangangaral si Jesus Christ, itinuro niya, ipinangaral niya yung tungkol dito sa mayaman at kay Lazaro. Ano dapat maisip ng mga nanonood na kikinig? Ang nangyayari sa lahat ng mga taong namamatay mula pa noong una, sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, bago si Jesus Christ isugo sa lupa, bago si Jesus Christ namatay sa krus, lahat ng taong namamatay nagpupunta sa Hades o impyerno. Kaya lang yung Hades, impyerno at that time, may partition, may division. Hades kaaliwan at Hades pagdurusa. Ipakita natin yung visual aid natin dyan. Ito ay bigay sa akin ng isang manggagawa sa grupo ni Brad Eli. Si artist. Sabi niya, Brad Willie, maganda yung paksana na dinig ko sa'yo. Na-inspired ka ako, Brad Willie. Ako kay gumuhi, makatulong sana sa programa mo. Ito po nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen, yung ginuhit po ng isang artist, manggagawa sa grupo ni Brad Eli. Ayaw pa niyang magpakilala, Brad Vicky. Okay naman po itong kanyang ginuhit na ito. Visual aid. Makikita niyo po, si Abraham Lazaro nandun sa Hades kaaliwan. Tapos yun namang mayaman, nandoon po sa Hades pagdurusa. May malaking bangin na nakapagitan. Ngayon, basahin natin yung pagpapatuloy. Balikan natin yung talata at ibalik natin mamaya yung visual aid. Sinasabing ni Abraham doon sa mayaman, ikaw ay nandiyan, nahihirapan ka, si Lazaro, nandito naman inaaliw. 26, tuloy. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo. Kaya pala hindi pwedeng pagbigyan itong kahilingan ng mayaman. Na si Lazaro mapapunta sa lugar niya. Sabi ni Abraham, may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Balik natin ngayon yung visual aid. Ito ang setup noong si Jesus Christ po hindi pa namamatay sa krus. Time element po kasi sinasabi ko Noong si Jesus Christ ay nangangaral pa sa ibabaw ng lupa, hindi pa siya napapako sa krus, hindi pa siya namamatay sa krus. Ito ang nangyayari po sa lahat ng mga taong umapanaw. Sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, lahat napupunta sa isang lugar, Hades. Kaya lang yung Hades na yan, may pagkakahati. Hades kaaliwan, Hades pagdurusa. Merong malaking bangin na nakapagitan. Yan naman po yung tinatawag na Tartaro
Yan po yung kulungan, bilangguan ng mga fallen angels. Nagkakaintindihan po. Hello. Sana naintindihan niyo po yung sagot ko tungkol sa kaluluwa. Ang kaluluwa, kamalayan mo sa iyong sarili bilang tao. Kaya ka nakakaramdam. Yan yung nagugutom, nauuhaw, nasasaktan, natutuwa, nagagalit. Yan ang may emosyon. Hello. Yung espiritu po, kamalayan sa Diyos. Kaya ka nga nananalangin. Kasi yung espiritu mo, yun na nakikipag-usap sa Diyos. Naintindihan nyo na po ba yun? Ha? Malawak kasing paksaya pagkaya ng pupuntahan ko, espiritu, kaluluwa, katawan. Napakahaba ho niyan, kaya sino-shortcut ko lang. Binibigay ko lang po yung mahalagang punto. Pag namatay ang tao, yung katawan, ano po? Kaya namatay yung katawan, umalis kasi yung espiritu. Tangay na po yung kaluluwa doon. Laging magkasama po iyon. Naintindihan po ba tayo ng ating mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kaya po inuulit-ulit na ito bago si Jesus Christ namatay sa cross. Kasi noong si Jesus Christ po'y mamatay na sa krus, nagbago po ang setup na ito. Lahat nung nandyan sa Hades kaaliwan, mula pa kay Abel hanggang kay Juan Bautista, sinama na lahat ni Jesus Christ sa langit, dun sa paraiso, sa ikatlong langit. Ngayon, itong Hades kaaliwan, nabakante na po yan. Wala na ngayong laman yan. Ang nalalagyan ng laman, oras-oras, araw-araw, minu-minuto siguro pa. Itong Hades ng pagdurusa, naintindihan niyo po ba? I hope ito po ay naiintindihan ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, especially ng mga dati kong kasama, mga manggagawa, mga miyembro sa grupo ni Brad Eli. Kasi hanggang ngayon nangangapa sila dito, Brad Vic. Malabo itong itong tungkol dyan sa mayaman at kay Lazaro. Nakamatayan ni Brother Eli, hindi naman niya naipaliwanag ng kagaya ng ginagawa natin. O ngayon, kung tatanong nyo sa akin kung nasa si Brad Eli dyan, baka lalo kayo magalit sa akin. Kasi ang alam ko po, pagka ang tagapagturo, huwad at maling mga turo ang ipinangaral sa mga tao, bulag. Sabi ni Jesus Christ, pagka ang bulag, umakay sa bulag, kapwa mahuhulog sa hukay. Kapahamakan po ang sinasabi, pagka ang taga-akay bulag, ang inaakay bulag, sa hukay, sa kapahamakan. Ang sinasabi ni Brother Willie, pag namatay ang tao, meron na pong pinupuntahan agad. Meron na po agad na destinasyon. Kung sa Diyos, babalik sa Diyos yung espiritu, pati kaluluwa. Kasama na po. Hindi naghihiwalay yun. Ngayon, pagka naman hindi sa Diyos, hindi sumasampalataya, namatay, ito, pumupunta naman sa Hades o impyerno. Meron na pong parusa na nararanasan agad yung mga pumanaw na mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Pagka naman ng pumanaw, mga taong sa Diyos, yung espiritu, kaluluwa, tinatanggap na po sa langit. Maliwanag po. Ayan, yun po sanang itatanong ko kung nasa si Brad Eli. Naunahan ko na pala.
Meron na pong pinupuntahan pagka namatay. Bawa, ang namatay nagtuturo, tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi naman naging matapat sa pagtuturo. Meron po agad na pinupuntahan. Kagaya ni Judas Iscariote. Sa Hades, may sarili siyang lugar dun Para kay Judas Iscariote lang yun. Exclusive lang yun. Walang iba. Para kay Judas lang yun. Kasi ang mga guro, sinasabi sa Biblia, tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Opo, Santiago 3:1. Huwag maging mga guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalaman na tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Yan ang dapat nating maintindihan, Mabigat po pagka ikaw ay tagapagturo. Lalong mabigat ang hatol. O kaya yung mga yung mga nangangahas. Alam nyo, playing safe Hindi raw sila tagapagturo, tagapagbalita lang. Tapos pag naman pinakinggan mo, nagtuturo, Brad Vic. Ay, maparusa. Sila ayaw nila tumaya. Hindi nakataya Walang taya Hindi raw sila tagapagturo, tagapagbalita lang. Sumunod na lang sila. Tapos makinig ka naman nagtuturo naman Wala na raw baptism. Inalis mo yung water baptism. Yun po yung mga pagka sila'y pumanaw at hindi ho umalikwas. Hindi ho talaga binitiwan yung nilang mga maling pagtuturo na yan. Mapupunta po sa Hades yung mga ganun. Sa impyerno. Doon po mapaparusahan. Ngayon, si Jesus Christ po, eto na ang sinasabi ni Brad Willie, pagkatapos niyang mapako sa krus, mamatay, mabuhay na maguli, lahat nung nandiyan sa Hades kaaliwan, kinuha na po ni Jesus Christ. Isinama na po pag-akyat niya sa langit. Bakante na po yan. Hindi na po yan nalalagyan ng laman. Ang patuloy-tuloy pong nalalagyan ng laman, itong Hades pagdurusa. Bakit po gano'n meron po agad destinasyon pagka namatay ang isang tao? Sumasampalataya o hindi sumasampalataya? Hebreo 9:27. Ganito po ang ating mababasa. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Pagkatapos po pala ng kamatayan, meron na pong paghuhukom. Pag sumapit na po yung kamatayang pisikal sa tao, ano po nangyayari? Dumadaan na po sa paghuhukom yung namatay na tao. Yung kanyang espiritu, kaluluwa, hinahatulan na po agad. Kung yan po ay sumasampalataya, yan po ay tatanggapin na po sa langit. Kung hindi naman sumasampalataya, yung namatay, yun po ay doon na po papunta sa impyerno. Nagkakaintindihan po. Kay Brad Ele, yung paghuhukom, wala pa rin. Kasi after 1,000 years yan. isang araw lang yung paghuhukom na yon, sabi ni Brad Eli. 17:31 ng gawa ang kanyang batayan. Hindi na unawaan ni Brad Eli na yung gawa 17:31, yun po ay pagkatapos na po ng 1,000 taon. Kahit tagalinis na doon siya ng CR Basta makarating sa langit. Dapat yung pagkamatay ko na sa langit na. Kay Enrique Pura, hindi naiintindihan ng inyong kadiskusyon yung binabasa niya. Kaya wag ho kayong wag kayong maapektuhan, wag kayong mahatak.
Totoo pong may impyerno. Kasi mga saksi ni Jehovah, pasensya na po sa mga saksi ni Jehovah, meron pong mga kaibigan tayong saksi ni Jehovah. Maling turo po yun na walang impyerno, na hindi totoo impyerno. Yun nga ang mayaman nung namatay nilibing sa lupa, yung kanyang katawan. Sa Hades ng pagdurusa. Ibig sabihin, iba nga yung Hades, yung impyerno, kasi sa mga saksi ni Jehovah, ang impyerno raw po, yung libingan. Pag daw nasa libingan na po yung tao, nasa impyerno na siya. Hindi po. Yung mga mayaman nung mamatay, nilibing sa lupa. Pero sa Hades, nandoon yung kanyang espiritu, kaluluwa. Tama po ba? Nandoon po pinahihirapan. Si Jesus Christ po nagturo ng tungkol sa impyerno. May apoy na hindi namamatay. Sinasabi. Opo. Mas maniwala tayo kay Jesus Christ. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Hintayin niyo po muna yung paksa. Series po ito. 2 pahina nga po ito. Pinakita ko na sa inyo nung nakaraan. 2 pahina. Tapos yung mga tanong ninyo hindi makapaghintay. Excited talaga itong ating mga nasa Facebook at YouTube. Hindi ko rin naman masisi, lalo po kung sila doon lang sila sa huddle, isang taon na mahigit na dinidribble-dribble lang sa huddle. Sabi ko, kaya nga ang term may huddle kasi galing sa basketball yon. Sa basketball, may bola. Dinidribble-dribble lang tayo. Binobola-bola lang tayo sa huddle. Kaya hindi ko rin po hindi ko rin masisi itong mga eager talaga sa mga tanong nila kasi masyado na silang nagugutom doon sa huddle. Wala na kasi maituro, Brad Nelvin Puro gumawa ng mabuti. Ganun lang ang paksa doon sa huddle yung kanilang tungkulin. Ayun. Ganun yung ikot-ikot, tapos pag kami tumututol, i-play ang video ni Brad Eli, lahat ng kumakalaban sa kanya, kalaban ni Brad Eli. Sino ba si Brad Eli? Kaya nararamdaman ko na talagang yung mga pumupunta sa programa natin, nandun yung eagerness po talagang matuto. Kaya lang sabi ko huwag nating madaliin yung paksa kasi series po ito aabot pa nga ito ng Hunyo Sabi nyo kasi sila kay Brad Eli, pag nagtanong sinasagot. Kaprasong sagot, mali naman. Kaya sabi natin, maganda po yung ganitong klase ng pag-aaral na ginawa nating series, tapos gusto talaga natin maintindihan mabuti ng mga nakikinig. I hope yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, na-appreciate po natin yung ating pinag-aralan ngayon. Ito po ang nangyayari pagka namatay ang isang tao. Iba po ang sa sumasampalataya sa Diyos, iba po yung hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang usapan po dito, mga magulang at mga kaibigan, sumasampalataya sa Diyos. Hindi po usapan kung mabuting tao. Nagkakaintindihan po. Napaniwala kasi ang maraming mga tao, pagka mabuting tao ka, sa langit ka. Pagka masamang tao ka, sa impyerno ka. Mali pong turo yun, maling paniniwala yun. Hindi po ang magdadala sa atin sa langit yung ating pagiging mabuting tao. Ang magdadala sa atin sa langit, yung ating pagiging mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Manifestasyon lang ng mabuting tao. Amen po ba? Para saan yung judgment day after 1,000 years? Nasa paksa ko po yan. Pakihintay. Kasi pagka yan sinagot ko na,
mapapanis na po ang paksa. Ayun ang tawag ni Brad Eli, mapapanis yung paksa. Tapos ang paksa, di po ba? Kasi lulundag ka agad ako doon sa ano na yun hindi pa nga po tayo nakakarating. Sa final, ano na, version Kaya, kung gusto po ninyong paano po God is love kung may nauna na sa impyerno? Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay pag-ibig hindi siya magpaparusa. Nakalimutan nyo, ang Diyos ay makatarungan naman. Parehas pong nasa Diyos yan pagiging mapagmahal at pagiging makatarungan. Huwag kayong mag-imbento ng Diyos sa inyong mga isip na dahil si Diyos ng pag-ibig, hindi na siya marunong magpataw ng parusa sa mga sa mga tumatanggi sa kanyang pagmamahal. Tama po. Hindi ba dahil ang Diyos ay pag-ibig, nag-o-offer siya ng kaligtasan? Ngayon, tinatanggihan ng tao yung ino-offer niyang kaligtasan. Saan mapupunta yung tao? Hindi sa kapahamakan. Sino pumili ng kapahamakan? Yung tao na tumanggi sa kanyang pagmamahal. Amen. Purihin ng Panginoon. Madali namang yan madali Diyos kaya nga sa pag-ibig niya, sinugo niya si Jesus Christ para maging tagapagligtas ng sanlibutan. Itong mga pinagsuguan itinakwilan tagapagligtas. Tinanggihan ng pag-ibig ng Diyos. Di sila mapapahamak sa kanilang kagagawan. Huwag nating isisi sa Diyos ang pagkapahamak ng maraming mga tao. Tama po ba? Kaya nga, yung sabi ni Brad Eli, yung yung nasa langit ka, tapos ang asawa mo nasa impyerno, malulungkot ka. Para daw wag malungkot aalisin ng Diyos ang ala-ala mo. Mali. Mali. Yung nasa langit ka halimbawa, tapos ang asawa mo nasa impyerno, hindi ka makakaramdam ng kalungkutan doon. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Tama po? Tama po. Hindi ba kayang takpan ng Diyos ang anumang kalungkutan? Hello? Ang iba masyado na pong mininos ang Diyos Di ba sabi ni Haring David, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Hindi ako mangangailangan. Tama po. Pag po ang Diyos kasama mo, kumpleto ka na. Lahat ng kaligayahan nasa iyo na. Tama po. Sana yung mga nandito po sa Facebook, YouTube. Ayan, sige. Ako kahit pa paano ini-entertain ko yung inyong mga tanong. As long na hindi naman maapektuhan yung aking paksa. Okay lang. Sinasabi ko na ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang Diyos din po ay makatarungan. Hindi pwedeng dahil sa kanyang pag-ibig, yung katarungan ay hindi naman niya ipapatupad. Nagkakaintindihan po. Sila wala na mapupunta sa impyerno. Ang tao pong mapupunta sa kapahamakan, walang kinalaman ng Diyos doon. Tama po. Ang taong may kagagawan. Ang free will ng tao, kung ginamit niya para tanggihan ng pag-ibig ng Diyos at siya mapupunta sa kapahamakan, siya ang may kagagawan. Nagkakaintindihan po. Yun namang pagpunta natin sa langit, free will din natin ang ginamit natin para sampalatayanan si Jesus Christ, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po. Pagsunod. Nagkakaintindihan po. Uulitin ko, hindi dahil sa mabuting tao ka makakarating ka sa langit. Kasi yan ang maling turo na ini-inject kahit po niya sa ngayon grupo ni Brad Eli. Nakapokus sa gawang mabuti para maligtas. Mali po iyon.
Kaya ka magiging dapat sa Diyos dahil ikay sumasampalataya kay Jesus Christ. At dahil sumasampalataya ka kay Jesus Christ, gumagawa ka ng mabuti. Tama po ba? May pistasyon. Ha? Dahil ikaw ay may kaligtasan na, ito resulta ng kaligtasan, gawang mabuti. Mali yung turo ni Brad Eli ng inyong bagong leader na kailangan po mga kapatid, tayo gumawa ng mabuti para tayo maligtas. Ano yung tumulong sa... Yung gawang mabuti, ito, yung sila magpapagawa ng poso sa Tarlac. Yung mga nagabundok doon ibibigyan nila ng poso. Yun ang alam na gawang mabuti. Tapos magmamayapang na. May kahit naman ibang grupo yung nagagawa yan Tama po. Hindi lang naman kayo kaya magpagawa ng poso. Mga politiko. Mga kandidato, nagpagawa din. Tama po. Nauutulang kayo ng inyong bagong leader Kung tumapartig ng malaki, tapos nakakuluti yung pagbigay dun sa pagtulong doon. Apo. Yun nga, di ba? Nag-project na ospital, gawang mabuti yun. Tapos hindi pala matutuloy. Nakuha na na. Yung mga nagbigay yun, ala na. Gumawa naman ng buti sila. Ayan. Yun po ang aking gustong bigyan po ng diin sa mga nanonood at nakikinig ngayong umaga sa ating programa. Sa pagiging mananampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ, kaya po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, sa pagtatakwil natin kay Jesus Christ, sa pagtanggi natin sa pag-ibig ng Diyos, doon mapapahamak ang tao. Doon mapaparusahan sa impyerno. Ang impyerno, hindi pa po yan ang final. Kasi meron pang dagat-dagatang apoy. Another topic na naman po iyan. Ibang paksa na naman po iyan. Yung nagtatanong tungkol sa 1,000 years, hintayin nyo po ang kabuuan ng ating paksang ito at matatalakay din po natin ang tungkol sa 1,000 years. Ano-ano po ang dapat gawin, Brother Willie, para po sampalatayanan si Jesus Christ? Kasama rin po yan sa susunod na linggo. Yung tinatanong sa atin ni Jojo Julio. Ayan. Umiikot ang mundo ng MCGI sa Mateo 5:14-16. Pakigawan ng paksa. Natalakay ko na po yan. Yung lumiliwanag ang inyong mabubuting gawa. Oo, sige. Kung sa mga Martes at Huwebes, mabigyan natin ng pagtalakay ang Mateo 5:14-16. Ngayon, ang ating tanong ganito. Papaano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mga mahal sa buhay ayon sa Biblia? Ayan. Ito yung kamatayan, nangyayari, nagaganap sa ating mga mahal sa buhay at maging sa ating mga sarili na rin. Bilang mga sumasampalatayang Kristiyano, papaano po natin dapat tanggapin yung hindi maiiwasan na kamatayan na yan? Kagaya po nung nabanggit ko ng nakaraang linggo, ang kamatayan hindi maiiwasan, hindi maahadlangan, hindi mapipigilan. Ang pwede lang natin gawin, mapaghandaan. Tama po. Dapat ganun kasi acceptance. Ako po ganun Tanggap ko po mga magulang at mga kaibigan na hindi sa lahat ng panahon si Brother Willie po ay inyong mapapanood at mapapakinggan. Tanggap po agad yun. Darating ang araw, hindi ko na po magagawa yung ganito na magsalita sa inyo. Kasi nabasa ko sa Biblia, nagtakda ang Diyos ng kamatayan. Alam yan ng aking mga kasama, ng aking mga pamilya. Meron nga nung araw, nung ako po ay tumiwalag sa grupo ni Brad Eli. Pinayuhan ako ng mga kapatid ko.
Ton, di ka ba natatakot na banggain yung grupo na yan? Sabi sa akin ng mga kapatid ko, di ka ba natatakot na baka may gawin sila sa'yo? Sabi ko, sagot ko lang sa mga kapatid ko, dati ka ako, kasama natin si daddy, kasama natin si mami. Di ba nawala na sila, namatay sila? Ano ka ang gusto kong sabihin sa inyo? Mamamatay din naman ako sabi ko Tanggap ko yun. Ngayon, bago ako mamatay, may gagawin akong dapat kong gawin na misyon. Ibulgar, isiwalat ko yung mga kamalian dyan sa grupo na yan. Yun ang sabi ko sa mga kapatid ko. Hindi ako takot dyan. Kung ano man ang kanilang mga binabalak at napaghandaan ko ako yan. Handa ako dyan sa mga yan. Kasi tanggap ko na mayroong sinasabi sa Biblia na may kamatayang itinakda ang Diyos sa tao. Ang kamatayang kako darating yan kahit sa anong paraan. Mayroong kamatayan dahil sa nagkasakit. Tama po. Kagaya ng aming mga magulang. May mga kamatayan naman dahil sa aksidente. Tama po. May kamatayan naman ako dahil sa kalupitan ng tao. Pare-pareho akong kamatayan yun. Tama po. Kaya ako, hindi po ako nagdalawang isip na noong ako'y tumiwalag o bali sa grupo ni Brad Eli, gawin ko po yung alam kong makakabuti naman sa marami. At awa ng Diyos, nakita ko naman, nagbubunga naman pong ating ginagawang ito. Pinagkaloob ng Diyos itong Facebook, YouTube. May mga nasa abroad, mga nasa malalayong lugar ng Pilipinas, narating po ng ating pangangaral. Sila po ay nabuksan ng isip. At eto na po sila sa darating na June 12. Handa na po silang tumanggap ng water baptism. Nagpapasalamat sila sa Diyos dahil na liwanagan ng isip nila. Dati silang galit din sa akin, pero ngayon hindi na. Sila ngayon handa na pong sumama sa atin, handa na pong tulungan tayo na maipangaral ang mabuting balita. Yun lamang po mga magulang at mga kaibigan ang gusto ko pong bigyan po ng diin sa lahat ng nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Ang pinakamagandang magawa natin sa kamatayan, mapaghandaan, at unang-una po, yung tayo po ay yung loob mo, tanggap mo agad yan. Tama po. Tingnan nyo nga po, Susan Roses, talaga namang, sino ba hindi nakakakilala doon? Tama po, asawa ni FPJ. Nanay ni Senadora Grace po. Tama po. Hindi naman niya problema ang pera. Ano po? Pero talagang nung dumating na po yung kamatayan, hindi na iwasan. Bagamat yung kanyang edad 80 na, maganda na rin pong yun. Maganda na rin pong edad yun. Bihira na rin po yung nakakaabot ng 80 sa panahon natin. Ang ibig lang sabihin ni Brother Willie, ang kamatayan po, darating at darating yan, kahit ano ang edad mo. Tama po. Hindi dahil mas bata ka, masasabi mong mas ikaw ang tatagal. Tinan niyo po si Senator Enrile. Di ba? 96 na yan. 96 or 97, ano ba? O parang gano'n, ano? Doon nga sa Facebook, sabi kay Senator Enrile, nakita niya ang makapagal. Nakita niya ang Marcos, di ba? Aquino, di ba? Kita niya Kumbaga, lahat yun nasubaybayan niya Magsaysay, actually. Magsaysay. Naroon na rin siya, di ba? Oo, kaya nga, kung biruin si Senador Enrile, kahit daw sa panahon ng dinosaur, nandun na siya. Ganun ko, magbiro yung mga nasa Facebook Ganon nakahaba ang itinakbo, nilakad ng buhay ng Senador Enrile. Pero, paghandaan po natin ang kamatayang pisikal. Nandyan po ang St. Peter.
Ah, oo, totoo naman po, nakakatulong din naman po yung St. Peter. Kung tayo naman ay open na minded na, no? Practical na rin po tayo. Paghandaan po yung kamatayang physical. At talagang ganoon ang buhay ng tao dito po sa lupa. May umpisa, may katapusan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Totoo po yung awit na yon na hindi maiiwasan na ang tao po'y tatanda, ang tao po'y hihina, magkakasakit at mamamatay. Ang maganda lang po, mga magulang at mga kaibigan, bago po sumapit ang kamatayan, meron na po tayong nagawa. Ano po yon? Na tayo po'y natuto na si Jesus Christ ating tanggapin sa ating Panginoon bilang sa ating puso. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung pagsampalataya kay Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngayon, yung ating tanong, paano po dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay? Yan naman po ang bahaging ipagpapatuloy po natin next Sunday ng May 29, ang huling linggo po ng buwan ng Mayo, para po dyan sa bahagi na yan ng ating paksa. Meron bang prayer request ngayong umaga? Kung wala pong prayer request, dito po sa Facebook at YouTube, sumabay na lang po kayo sa pagtataas ng inyong kanang kamay. Utusan po natin anumang sakit karamdaman na nasa ating mga katawan, gayon din sa ating mga mahal sa buhay. Sa pananampalataya po natin kay Lord Jesus Christ, gamitin natin ang kanyang pangalan, utusan po natin anumang sakit at karamdaman na yan. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din ang masaganang pagpapala sa ating lahat. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga sumabay po dyan sa ating ginawang commanding prayer na yan, mag-update lang po kayo dito sa programa. Magsabi po kayo kung tumanggap po kayo ng kagalingan, instant or gradual healing. Yan po ay ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong pagpapasalamat sa Diyos sa June 26. Sana kayo po ay makasama rin po dyan. Maging bahagi po kayo ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa darating na June 26. Yung June 12, water baptism po yan. Alauna po ng hapon, pagkatapos po ng ating pagkakatipon. Inaanyayahan ko po yung lahat ng mga nagpalista para sa water baptism. Umattend po tayo ng ating Sunday worship service sa June 12. Umpisa po tayo ng alas 8 ng umaga. Pagkatapos po ng Sunday worship service, saka po natin isasagawa yung water baptism. Okay po? Sa lahat ng ating mga kasama sa Facebook at YouTube, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras. Baunin po natin ang patuloy na pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.